Kaibigan, grabe pala ang epekto ng walang tulog. Okay? Kung konting puyat, okay lang. Pero kung madalas kayong puyat, ang daming bad effects sa puso, sa utak. Meron pang pag-aaral, yung mga laging puyat, higher risk, mas maagang namamatay. Minsan bigla-bigla sa accidents. Meron pala nangyayaring ganito. Okay? Tingnan natin yung bad effect. Pwede natin, ayon sa pag-aaral, merong mga epekto ang kulang sa tulog kung isang araw puyat, 2 araw puyat, 3 araw puyat. May ganun pa pala yun. So, pag isang araw ka lang puyat na puyat, medyo headache, irritable, pagod, malungkot, hindi makafocus, pwedeng ganun lang. Makakabawi ka na dapat kung makatulog. Pero kung 2 days sunod-sunod ang puyat, o walang tulog, medyo mas malala na to. 2 days, physically pagod ka na. Talagang hindi na makalakad. Parang hingal na talaga. Yung physical mo, hindi na maganda. At ang delikado, 3 araw walang tulog. Yung talagang walang tulog, may small chance pwede makamatay. Pag 3 nights. Pag ang isang tao puyat, 3 times higher risk of heart attack. Bakit mas inaatake sa puso yung kulang sa tulog? Mapapansin mo yan pag puyat kayo. Kita mo yung heart rate mo. Ang bilis ng tibok. Tsaka yung puso mo parang lakas ng pintig, abnormal pa yung pintig dahil puyat. Ang daming parang stress. Ang daming cortisol na lumalabas kaya masama. Kaya pag 3 days, walang tulog, grabe na pala epekto. Pwede na masira yung pag-iisip, may sleep deprivation psychosis, nakakakita, hallucination ng wala dyan, may naririnig na wala naman, paranoid, anxious, panic, and depressed. Delikado. Ayan po, bad effects. Actually, ang world record nga, 10 days walang tulog. May ganun pala. Pero isang beses lang yun na nagawa ng isang tao, delikado. Gano'ng karaming tulog ang kailangan? Kita nyo. Pinakamaganda yung mga bata, 14 hours tulog. Teenagers, 8 hours tulog. Pag adult, minsan 6 hours lang tulog natin. Pwede na. Depende sa profession. Yung mga laborer, yung mga easy lang ang trabaho. Mga farmers, fishermen, na hindi masyado, yung nakikita nyo, mahaba tulog nila. Pero yung mga stressful, yung mga lawyer, yung mga sa medical, teacher, mas puyat. Siguro maraming ginagawa. Ito ang bad effects ng kulang sa tulog. Heart attack, high blood, diabetes, overweight, nagkakasakit. At yung mga... Ang problema kasi sa anxiety and stress, pag stress po tayo, hindi tayo makatulog. Diba? Maraming iniisip. Pag hindi ka makatulog, pagising mo, lalo kang stress. Tapos hindi ka ulit makakatulog. Vicious cycle. Pag may anxiety ka, hindi ka rin makatulog. Pagising mo, lalo ka pa may anxiety, kaya paulit-ulit. Para masira natin ito, maayos ang tulog, baka pwede ipunin ang tulog sa gabi, huwag masyadong siesta, healthy lifestyle, cellphone, social media. Pero basically, marami iniisip. Iwas alak, iwas kape, iwas sigarilyo. Yan. Ito mga magagandang pagkain, Doc Lisa, mga chamomile tea. Mga healthy foods, tingnan natin pampatulog, saging, chamomile tea, napakaganda. Ito mga iiwasan bago matulog, mga spicy foods. Curry, spicy foods, Tapos, pag kakain po tayo, dapat 3 hours before sleeping. Hindi pwede pagkakain matutulog. Mag-exercise para makatulog. Yan. Hindi exercise sa gabi. Yung iba kain naman sa gabi, siguro mga hapon para may cool down pa. Huwag magagalit. Yan. Karamihan ng, pag tinanong niyo ako bakit niyo ako makatulog, tatanungin namin lagi, ano ba iniisip mo? Tingnan niyo yung picture niya. Meron siyang galit, meron siyang kaaway, meron siyang hindi kasundo, kaya hindi makatulog. Pag nalabas mo na yan, mas marerelax yung utak mo. Kaya nga yung iba, pag nagising na madaling araw, hindi na makatulog, ang dami niya kasi iniisip Galit na galit. Umihi ng kompleto bago makatulog, bago matulog para hindi balik ng balik sa CR. Ito, may GERD
Sa mga may GERD, 3 hours after eating bago hihiga. Tapos yung kama or unan dapat 20 degrees. Eh, no, mataas. O 2-3 unan. Kasi pag humiga siya ng flat, babalik yung kinain niya. Mangangasim, sasakit ang tiyan, hindi siya makakatulog. May nabibili ng ganyan. May nabibiling ganyan, Welch. So, 3 to 4 hours. Kaya pag ang tulog nyo alas 10, ang huling kain nyo mga 6 p.m., 7 p.m. Ang pinakamagandang tulog, 10 o'clock to 11 o'clock. Ayon sa pag-aaral. Ang hindi magandang oras ng pagtulog, madaling araw, 1 a.m., 2 a.m. Ayusin yung unan. Minsan unan lang sekreto. Hanap kayo ng magandang unan. Huwag sobra taas, huwag sobra baba. Change lang yung unan. Yung mattress, ayusin din. Huwag sobra tigas, huwag sobra lambot para hindi masakit ang likod. Siyempre, pag pangit yung higaan mo, pangit unan mo, hindi ka makakatulog. Yan, bawasan ang stress sa iniisip. Magandang prayer to actually. Sa mga religious or hindi naman religious, sabihin mo lang, I've done my best for the day. Mga obsessive-compulsive, I have earned my rest. Pwede na ako magpahinga. Pag gabi na, wag na mag-meeting, di ba? Wag mo na tingnan yung relos, may stress ka. Sulat mo na lang yung gagawin mo bukas. Ano, wala tayong kaaway. We were kind for the day. So, pure joy and sound sleep. Pinakamagandang sleeping pill ay peace of mind. Okay? Pagdating naman sa gamot, ito ang problema. Yung mga sleeping pills na re-reseta ng doktor, una-una, mahirap makakuha. Special prescription pa eh. Hindi lahat ng doktor kaya magreseta. At sa experience ko sa sleeping pills, pwede mo lang inumin ng sleeping pills mga 3 days lang. After 3 days, halos wala ng epekto. Inumin mo yung tableta, nasasana yung katawan, wala ng epekto. So, tsaka hindi rin maganda feeling ng mga malalakas na sleeping pills, para kang lasing. O, para kang lasing, delikado. O, patapang na patapang yung sleeping pills, kaya hindi maganda masanay doon eh. Ang pinaka-safe, melatonin. Okay, supplement siya, nabibili siya. Kaya lang, hindi siya ganun kalakas. Pero pwede nyo try yung melatonin. Pero kung talagang hindi kayo makatulog, ay maganda magpa-check up tayo sa doktor. Baka may ibang problema, baka may GERD, baka meron kayong sleep apnea, yung lagi humihilik masyado, yun ang problema. Baka may depression, meron pa ibang problem, mga restless leg syndrome. Baka may ibang problema kaya hindi kayo makatulog. Pwede rin syempre magpa-check up sa psychologist or sa psychiatrist, lalo na sa panahon ngayon na sobrang stress ang tao. Sana po nakatulong tong video. Kahalagahan ng tamang pagtulog. Libre lang po yan. God bless.